Gusto mo bang makonsensya, magsisi, o pabalikin ang taong nanakit sa iyo at manghingi ito ng patawad sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko muna mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At bago ko umpisahan ang lahat, i-shoutout ko sila ni Sis Rosalie Fernandez, Sis Ali Sotelo from Bahrain, Welona E. Joy Perez, Geraldine Amor from Kuwait, and last, Sis Kalising Lynn Eastwood from Eastwood City, Manila. Hello sa inyong lahat, and kung gusto niyo rin magpa-shoutout, huwag kayong mahiya na mag-comment sa baba upang ma-shoutout kayo sa next video. And ngayon, balik tayo sa ating topic. Kung gusto niyo bumalik ang taong nanakit sa inyo upang manghingi ng patawad sa inyo sa kanilang nagawa sa inyo na pananakit, magsisi siya, makonsensya siya, at ayun, hindi mapakali hanggat hindi ito makahingi ng tawad sa inyo. Napakasimple lang ito at napakadali lang, and hope na meron kayong materialis na ating kakailanganin dahil kailangan talaga natin ng mga kagamitan upang magawa natin ito at magsisi ang taong ito sa ginawa nila sa inyong dahil ayun na nga, sineseryoso ninyo sila tapos sila ay nagloko, pinagpalit kayo sa iba, yung tipong hindi makontento sa inyo. At ayun, gusto nyo bang magsisi ito at manghingi ng tawad sa inyo? Dahil sa panahon ngayon, hindi natin maiiwasan, lalo na't LDR tayo, ang taong minahal natin kahit gaano pa natin kamahal, binigay natin ang lahat, yung oras natin, yung time natin na kahit wala na tayong time sa pamilya dahil sila na lang yung inaatupag nila, halos hindi na tayo ng ating trabaho dahil sila ang ating iniisip, nagseryoso tayo. Tapos sila ay baliwala lang tayo sa kanila, at ayun, hindi pa nakontento sa atin kahit binigay na natin ang lahat at naghanap pa rin ito ng iba. Napakasimple ang paraan upang magsisi ang taong ito na manghingi ng tawad sa inyo. Basta i-make sure nyo lang talaga na ang taong ito ay may kasalanan sa inyo at nasaktan kayo at iniwan kayo, yung tipong kayo yung sinaktan niya na pinagpalit kayo sa iba o meron itong iba. Gawin mo ito upang magsisi ang taong ito. Ngayon, ano nga ba ang materialis na ating kakailanganin? Simple lang at hope talaga na meron kayo na materialis na ito. Kailangan natin ng clear glass. Kailangan clear glass talaga and babasagin. And kailangan natin ng larawan niya. Ganito lang, ID size lang, or kahit anong size ng larawan niya, basta sa kanya yung larawan. Pwede rin yung printed, okay na yon, basta sa kanya lang talaga. And kailangan natin ng itim na panulat, at kailangan dito natin ng wine. Ano-ano ba ang mga wine na ating kakailanganin? Kahit anong wine or basta kahit anong alak, basta alak, kailangan natin ng alak. Yon ang ating kakailanganin, basta any kind of wine, basta ito ay naiinom, yon ang ating kakailanganin. Pwede vino, pwede beer, pwede mga red horse, mga tanduay, yon pwede yon, basta any kind siya, pwede natin magamit yon. Kung magtatanong, pwede ba yung mga na wine, kumbaga yung sa mga imported na wine, yes, pwede. Basta any kind of wine, yun ang ating kakailanganin. Ayun, tapos kailangan ka lang talaga maniwala dahil sayang lang ang iyong paggawa ng ritual tapos hindi ka maniwala nito.
ay lubos-lubusin mo na. Kung gagawa ka lang naman ng ritual, ay lubos-lubusin mo na maniwala ka upang ang taong ito ay manghingi ng patawad sa iyo. Ngayon, ang una nating gagawin, sulatan mo sa likod ng larawan niya, sulatan mo dito ng pangalan niya at apelyido. Again, black ball pen ang ating gagamitin. Pwedeng pentel pen, pwedeng color pen, basta black ball pen. And ayun, magtatanong kasi pwede ba ito sa mga babae? Ito babae, yes pwede, and lalaki to lalaki pwede, basta sinaktan kayo. Gawin o isulat nyo dito yung complete name, pangalan niya at apelyido, at yung edad, kung ilan yung edad niya, edad lang. Kailangan alamin nyo talaga kung ano ang edad niya, lalong-lalo na kapag LDR kayong dalawa. Ngayon, pangalan niya at apelyido dito sa likod. Tapos, ang gagawin mo ay ilagay mo lang ito. Kailangan kumuha ka ng medyo malaki-laking baso kasi ito ay maliit na baso. Kailangan kasi na patihaya yung larawan niya. Dito, ilagay mo dito sa loob ng baso at kailangan na patihaya. Yan nun, kailangan na napatihaya, hindi pwedeng umakyat. Kailangan talaga is napatihaya siya, and sikapin mo talaga na maging siya doon sa loob. Ayaw talaga Basta't kailangan is napatihaya siya. Yung mukha niya ay dito sa ibabaw at hindi pwedeng patao. Basta't kailangan, ayaw talaga. Ayun, basta't patihaya. Humanap kayo na medyo malaki-laking baso, at kung pwede pwede nyo naman guntingin lang, or sayang din naman kapag guntingin ninyo. Basta't kayo na ang humanap ng paraan na dito sa loob ay maging titihaya itong larawan. Tapos, kapag nalagay mo na dito yung larawan niya, ang gagawin mo, kunin mo yung wine natin, yung mga alak natin, kung ano man ang alak na meron ka. Ilagay mo dito, kailangan puno. Kung magtatanong kayo, sis, yung larawan ba dito ba sa loob na habang binubuhusan ng alak? Yes, kailangan na yung larawan ng iyong target is mabasa talaga siya ng alak. Kailangan talaga is nandito siya sa loob. Na yun, kumuha lang kayo ng mga larawan na meron kayong extra, dahil baka meron pa tayong ibang spell na gagawin na gagamit tayo ng larawan, is kailangan na meron kang extra. Ayun, kailangan mo talaga na mabasa ang larawang ito. And ayun, kailangan puno, and pwede rin na half lang. Kung basta mabasa yung, kailangan nasa ilalim talaga yung larawan ng iyong target. And ayun, kapag nandito na, nalagyan mo na ng alak, ang gagawin mo, sambitin mo ng 3 beses ang pangalan at apelyido ng iyong target. Sabihin mo halimbawa, pangalan niya, apelyido, pangalan niya, apelyido, pangalan niya, apelyido. Ayun, pagkatapos ng 3 beses na binanggit mo ang kanyang pangalan at apelyido, sabihin mo dito sa baso, sa pamamagitan ng aking mga ginagawang ito, sa pamamagitan ng mga alak or sa basong ito, ikaw ay magsisi, makonsensya ka sa ginawa mo sa akin, magsisi ka, pumunta ka sa akin, manghingi ka ng tawad at magmamakaawa ka sa akin. Ayun, lahat-lahat na, kumbaga halimbawa ay meron kang galit sa kanya, sabihin mo na dito lahat. Sabihin mo lahat-lahat dito sa baso. Halimbawa kung meron kang galit, sabihin mo lahat-lahat, ibuhos mo na kailangan manghingi siya ng tawad sa iyo. Sabihin mo na dito lahat ng galing sa iyong puso. Kumbaga hinuhugot mo sa iyong puso yung mga sinasabi mong mga pagsisisi o kailangan niya magsisi, at sabihin mo dito lahat-lahat sa baso. Kailangan na magsisi ang taong ito, and ayun, kailangan mo sabayan ng tiwala, maniwala ka at tatalab ito. Kailangan lang talaga is 100% ang iyong tiwala. Ngayon, kapag nalagay mo na o natapos ka ng humiling dito, ang gagawin mo, saan nga ba natin ito ilalagay? Ilalagay natin ito sa labas, sa may pintuan. Ilagay mo ito doon na walang taong makakakita. Kailangan na wala talagang tao makakakita nito. Ilagay mo lang sa labas, sa may pintuan. At habang nilagay mo ito doon, pagsabihan mo pa rin na uuwi ka or babalik ka, magsisi ka, makonsensya ka, manghingi ka ng tawag sa akin, hindi ka mapakali,
hindi ka makakatulog hanggat hindi mo ako pinupuntahan, hanggat hindi mo ako tatawagan, hindi mo ako kontakin upang manghingi ng tawad sa akin. Sabihin mo lahat-lahat bago mo iwan ang basong ito doon. Ilagay mo ito doon na kailangan safe at wala makakakita. Ilagay mo lang at ayun, kinabukasan ay kunin mo ito. Kunin mo itong basong ito at itapon mo ang alak. Itapon mo lang ang alak, tapos pwede mo itapon sa halamanan kung merong halaman, pwede mong ibuhos sa yung lupa kung meron. Ayun. Tapos, ang gagawin mo kung yung larawan mo ay okay pa naman, ay hindi nasira, ibilad mo na lang ito sa araw upang magamit mo pa ito sa ibang spell. Ayun. Kailan nga ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday ng gabi. Anong oras nga ba natin ito gagawin? Kailangan gagawin natin ito ng 6 to 7. Kailangan 6 to 7 lang. And wala nang ibang oras. Kailangan 6 to 7. At ayun, gabi mo ito gawin at ilagay mo doon sa may pintuan ninyo sa labas. At kinabukasan ng 6 a.m. or gawin mo ito ng Friday. Halimbawa, Friday ng hapon. Bukas, Friday bukas. Halimbawa, gawin mo ito bukas, ay kunin mo ito ng Saturday morning ng alas 6 din. Kunin mo ito, isang gabi lang ito doon sa may pintuan. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katatanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba para ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.